Alis na! Bransada Balita na! Tutukan, subo nga Martes. Grade 9 student nakuhaan sang masobra 200,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa Bulutuan sa Bacolod City. Lalaki nga ginaligar ng lingling sa nagapaligo nga babayi, ginbono sang utod sang biktima. Piso tubtub 2 pesos nga saka sa plete sa PUJ sa Western Visayas. Igaduso sa mga transport group bangod sa pagsaka naman sang presyo sang gatong. Pagpangawat sang lalaki sang plain sheet sa Bacolod City na hulikam. Samtang 19 anyos nga nagabusong nga babayi, arestado sa pagpang shoplift sa Murcia. Pagpatapos sang mga wala pa mahuman nga flood control project sa Iloilo City, ginalauman nga matalakay sa zona sang presidente sa masunod nga semana. Ini ang Bransada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. Mayong hapon man Jert sa nagapanguna nga balita. Grade 9 student nakuhaan sang suspected shabu sa Bacolod City. Ilegal nga droga nga nakuha sa estudyante, naglambot ang balor sa masobra 200,000 pesos. Yari ang nagaratsada nga balita. Gin-report sang sekyo sang sining high school sa Kablisan ang 16 anyos sa grade 9 student nga nakuhaan sa ginapatyan shabu sa sulod sa ibag. Sa exit gate, ginrikis ang bag sa estudyante samtang pagbuwan ning halin sa kampang sa basketball. Na-recover sa bag sa Solterito ang 2 kaputos sa ginapatyan shabu ang ginamanta ng gablor sa 24,000 pesos. Gilayon nga nagpadulo ang Bacolod City Police WCPD sa opisyales sa Barangay 2 kung saan nagapuyo ang estudyante. Intudlo siya nga siya may armas kuno sang bag. Then ginpangita sa mga school guard. Ginkustodiya na sa Social Development Center ang estudyante. Sa eksklusibo nga interview sa News Team sa Iloy sa estudyante, hugot sini nga ginapangin walang ibolbado sa illegal nga droga ang iya bata. Gilibiyon siya, hindi mabato ni Masina. Ito, tripingan pa nila sa Masina ng kabudlay pa nga problema, kapugat, sakit sa duhan. Ginpaidalom na sa laboratory test ang na-recover nga suspected shabu. Ginatutukan man kung paano napasulod ang ginapatihan illegal nga droga sa eskwelahan. Mabasib laging terpingan na sa Ornabian sa mga classmate niya. Mabalaan ta na karon kung ano ang results ang laboratory test sa suspected shabu nga to na recover. Tapos gimbutang man sa mga classmate niya no. Eksklusibo man nga nagatubang sa news team ang tagpamuno sa DepEd Division ng Bacolod City nga nag-iimbestigar na sa insidente. Pero again, subject for investigation pa. We will wait and gather all the documents and we will issue in due time an accurate public statement of this. Wala naghatag sa pahayag sa news team ang eskwelahan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos ang naga. Sada! Mga kapuso, lalaki nga ginaligar ng lingling sa nagapaligo nga babae sa Molo, ginbono sang utod sang biktima. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Nagabatsyag pa sa kakulbang 34 anyos nga si alias May matapos kamadakpan sining iya kasilingan nga si alias Ren, 36 anyos nga ginalingding siya samtang nagapaligo sa ila CR. Natabong insidente sa Barangay Boulevard Molo kahapon sang kaagahon. Suno kay alias May nabutikan sini nga may nagalingling sa iya. Gani ginbasyahan sini sang tubig. Apang nabatsyagan kuno sini nga sa baylo nga maguntad nagasigi sa gihapon si alias Ren. Tabi ko ya sir nga naglakat na saya kay nama sa sang tubig, nagidog ko. Di ko kabalo ya nga bumalik pa sa paglingi ko daliwat ya. Ang naglili pa sa liwat amon dito ko na nakita iya tsura kag ang bayo ya. Gilayon kuno nga nalagyo si alias Ren. Nanugin si alias May sa utod nga si alias Nonoy ganigin laga si Ren. Nagabta na ang duwa kag nagpukutay. Tubtob nga nabunan sa sospek ang biktima sa dugan gamit ang wala pa natumod nga patalom. Apang panidugan sang Iloy ni alias Ren, himo-himo lang sang pamilya ni alias May ang akusasyon agud matabunan ng pagpangbuno sang iya utod.
Ang ilaya galing dugang-dugang lang na istorya kay may ligot anon sang una. Kay sang una man diri ginano man siya nga nang lingling man diri kun nang lingling amat may ebidensya sila. Padayon pa nagapaayo si alias Ren sa ospital. Samtang yara naman sa kustudiya sa Iloilo City Police Station 4 si alias Nonoy kag natala nga pasakan sa reklamo nga frustrated homicide. Wala man sila probor ebidensya sir nga nangingin ko sir. Di palapitan mo lang po siya kay isang ara that time. Upod kay Hasti siya to, John Sala. Anaga, Ratsada! Duha ka separado nga insidente sang pagpangawat na record sa Bacolod City kag Musa. Sa Iling Pedreso may nagaraksada nga balita. Exclusive! Sa kuha sa CCTV, makita nga makapila ka beses nga naglabay sa gwa sang Kalanaan ang lalaki sa 13th Lacson Street, Barangay 7, Bacolod City. Sang nakatiempo, madasig sini naging hakwat ang plain sheet nga nakataklob sa buho pasulod sa Kalanaan. Ang customer ta sir kulbaan man na sila sir mo nga magkaon ba kay kapila na kami ka pablatter pero do ginalista lang pero do wala ko may makita sir nga action. Gin-report na sa kapulisan ng insidente apang wala pa sila sang pahayag angot sa pagpangawat sa lugar. Kintakop sa kapulisan ng 19 anyos nga si alias Jen bangod sa pagpang-shoplift sa isa ka baligyan sa Barangay Zone 3 Murcia Negros Occidental. Mismo ang nagarubing nga gwardya nakadakop sa akto sa sospek nga nagapangsulod sa pila ka item sa iya bag. Actually may duwa ka gwardya nga gasunod nga dan sa iya. Then wala siya nag-agi sa cashier, nagdiretso sa iya exit. So ginlaga siya. Na-recover sa sospek ang pila ka imported nga tsokolate, palaman, gatas kag mga juice nga may kabuusan nga balon nga 1,700 pesos. Base sa pahayag sa sospek sa kapulisan, nangawat ini bangod sa kapigaduhon. Nagapangatubang ini sang reklamo nga theft. Upod kay Herald Ekang, Aileen Pedreso ang naga. Ratsada! Sa iban pang balita, piso tubtob 2 pesos nga saka sa plete igaduso sa mga transport group diri sa Western Visayas kadungan sang liwat nga pagtimbuk sang presyo sang gatong. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Bangod sa kabahal sang gatong, mas madamo pa kuno kung kaisa nga pahuway si Manong Charlie sang sa biyahe agud pakakinon. Subukan naglabot na sa 82 tugtog 89 pesos ang kada litro sang diesel. Maperde kuno siya kung hindi magpasaka sang plete. Ang good niya bulig sa amon tani kung dukangan bisan piso temporaryo lang eh. Ibalik naman sa regular kung magdubo naman ang gatong eh. Hindi lang ang mga jeepney driver ang apektado, pati man ang mga private car owners nagapanghakroy man. Dako gid ang madugang sa budget namon every month. Sakit gid siya sa bulsa. Amo man sining sentimiento sa kalabanan ng mga jeepney drivers kag transport group. Gani ang mga transport cooperative sa Western Visayas magahinyo sang piso, tubtob 2 pesos nga saka sa plete. Sapat sa montani, di man namon tani pag-i-force gate nga ipatugangan ang plitian o galing nakita man ninyo, nakita mo sa itong mga pumunuyo na masakit ni kasama ang subong ang diesel naton. Karon 13 pesos ang regular nga pamasahe sa traditional jeepney, 15 pesos naman sa modernized. 100 pesos kuno ang pang-adlaw-adlaw nga budget ni Maria Rayan nga isa ka college student. 30 pesos ang ginapain sini para sa plete. Gani kun magsaka pagid, base kun katunga na gid kuno sa yabalon ang sa plete lang makadto. Hindi lang sa amon buday kundi sa side man sa amon nga parents nga nagapangita man kang obra para lang makasuporta sa amon nga pag-eskwela. Upod kay Hasti Sherto, John Sala. Anaga, Ratsada! Mga kapuso clearing operation sa sayluhan sa mga narusdak nga pansyon sa Tanza Cemetery, ginsugura na. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada nga balita live sa Tanza Timawa Zone 2 Iloilo City. Zen? Jert, masako na sa pagpanglimpyo ang mga personnel sang Iloilo Centro sa salayluhan sa mga tulan halin sa nagkalaguba nga mga pantyon. 55 ka pantyon ang nagkalatipag diri sa Tanza Public Cemetery matapos magbubo ang ulan tugas ang habagat sang damnaglang. Suno sa presidente sang Workers Association sang Patio, tuman kadaan na ang mga pantyon kag kalabanan ang wala na ginabisitahan sa mga himata. Malaka lang galing muna kabla kay tungod nga iban mataas na mo. Kag gabok.
Ang porsyon sang patio ang ginaplano na nga daan nga ipaidalom sa rehabilitasyon antes pa man narumpag. Ang problema suno sa Iloilo City Environment and Natural Resources Office. Nabudlayan sila sa pagpangita sang himata sa mga napatay agud makakuha sang permiso nga masaylo ang mga tulan. Kinahanglan man sang exhumation permit halin sa City Health Office kag Department of Health. Apang bangod sa pagkarumpag sa mga pantyon, lain na lang nga pamaagi ang ginahimo sang syudad. Naghatag ng City Health sa ato no sang permit to transfer di naman exhumation kay nawasag na siya eh. We need to transfer immediately. Nagumpisa na ang clearing operation sa mga pantyon nga wala na ginagamit. Diri igasaylo kung may mga fresh remains o kung mga wala pa ma-decompose. Ang mga tulan halin sa narusdak nga pantyon ang igapahamtang sa individual bone boxes. Ginapadasig na sang syudad ang pagsaylo sa mga tulan. Bangod nagadala ini sang risgo sa ikaayong lawas sang pumuluyo sa lugar. Siyempre, manugid man ako nga muna meraman nga kagingan na los may naano da o may arangan na ni Mako. Nakapatigay naman ang syudad sa inventory map kag tagging sa mga minatay. Jared, pag-umpisahan ang bone transfer sa masunod nga semana, ginahulat na lang subo ang pag-abot sa mga equipment, parehos ang cadaver bag kag iban pang gamit sa disinfection. Jared? Madam Uged, nga salamat sa update. Zen Kilantang Sasa. Bantayan. Pagpatapos sa mga wala pa mahuman nga flood control project sa Iloilo City, ginalauman nga matalakay sa zona sang presidente sa masunod nga semana. Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapuso, pila ka flood control project sa Iloilo City wala sa gihapon matapos, apisar tuman na kadelay. Pagpasabat sa iban pa nga mga responsable sa flood control scandal, ginalauman mamit lang sa zona sang presidente. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin. Ini ang pagpakamalaot ni President Ferdinand Marcos Jr. sa nagabaton sang kickback sa flood control project sa Asona sang nagligan niya tuig. Kasunod sini, ginmando sang presidente sa Department of Public Works and Highways nga imbestigaran ang mga proyekto nga ginpatuman humalin sang 2022. Sugod sa to, madamo sa nadiskubrihan niya kung hindi ghost, substandard nga mga proyekto. Apang sa pagsulod sang 2026 kag pagtuaw sa madamo nga isyu sa gatong kagiman pa. Kasubong na nalipatan na ini. Apang para sa mga residente nga apektado sa mga proyekto, padayon ang ilang panawagan. Tapuson ang proyekto. Ini ang luyag nila mabatian sa zona ng PBBM sa Hulyo 27, Lunes. Isa sa mga napabayaan nga proyekto sa Iloilo City ang flood control project sa Barangay Mohon, Arevalo. Sa pagbisita sa news team kahapon, makita na pag-usmod sang bricks kag pagdako sa mga litik. Makumugba sa una, hindi mo na. Dugay masabsay ng tubig eh. Napalpak siya eh. Huwag siya. Pamangkot sa punong barangay, abisa nagapalala ini sa baha kung magulan. Magod na sigura naman nga abala, hindi na lang pagtapuson. Makayo lang gid kay kami mismo nga diri nanugunan kami sa project nga hindi man makontinue. Ang DP wala na dugay na wala na gana. Nagahingyo man ang pila ka residente sa Barangay Tagbacaro nga mapadali ang pagtapos ng flood control project sa lugar. Ipadayon na nila ang flood control investigation kay para mabala nato mga korap kung sino dapat gid managot ang mga korap na. Wala nagasabat ang Public Information Office ang DPWH 6 tuhoy sa status sa mga proyekto. Masobra 30 na ka mga opisyal kag politiko nakasuhan kag napreso kaangot sa anomalya nga flood control projects. Apang nagapabilin sa gihapon niya hilway ang iban nga responsable. Gani nagalaom ang simbahan nga sa zona ni PBBM sa masunod nga semana. Mapanabat ang iban pa nga involvado. Dugang pa, kasubong nga mahina ang pagpasaka sa reklamo batok sa kalyado sang presidente. May nakita kita nga lambot pamulitika. I hope sala kita sa sininga perception. Hopefully sa suna sang presidente, klaruhon niya ina, sabdo niya ang mga pagpangduha-duha sang tawong gamhanan. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada! Pagpangawat naman sa perfume sa isa ka beauty shop sa Bacolod City na Hulicam.
Samtang camping chair sa gawa sa Kalanaan, gintaban sa mga lalaki nga sakay sa motorsiklo. Sa iling pedreso may nagratsada nga balita. Makita sa video ang ini nga persona nga naka-long dress. Nagapakuno-kuno nga customer samtang nagatudlo-tudlo sang baknon sa isa ka beauty shop sa Barangay 40, Bacolod City. Sang nagtalikod ang nagabantay, madasig sini nga ginsulod sa iya nga bag ang isa sa mga naka-display nga perfume. Suno kay alias Pinky nga nagaubraman sa shop. Bangod masako, wala na talupang naging kawat na sa suspect ang ila baligya. Bakal sa sang peeling lotion. Dugin na timing nga nga magbayad na siya, magtalikod ka mo pagkuha isang perfume. Ginreport na sa kapulisan ng insidente. Ginapangita pa ang persona sa video nga ginapahayag miyembro sang LGBTQIA+. Makita naman sa video nga nagatambay ang duha ka lalaki sa gwa sang isa ka kalan-an sa Barangay Villamonte. Isa sa ila nagapungko sa camping chair, samtang ang isa ang nagapungko sa motorsiklo. Matiun-tiun pa, ginpaandar na ang motorsiklo kag madasig nga ginkuha sa iya upod ang duha ka camping chairs kag nagpalagyo. Nagkuha lang ang kawatan sa or suspect tas ang opportunity nga unattended ang gamit nila amo pagkawat sang nila to sang kawatan. Wala gin pablatter ang insidente suno sa kapulisan. Upod kay Herald Eka, Aileen Pedraso ang naga Ratsada. Mga kapuso balay sa Dumangas, Iloilo, ginaligar, ginsunog. Ginatudlong nga responsable, tag-iya man lang sang balay. Si Zen Kilantang sa may nagaratsada nga balita. Mabatian sa video ang pagkabalaka sa mga residente samtang ginalamon sang kalayo ang kaduhang nga panalgana sang balay nga ini. Natabo ang sunog sa Barangay Makina, Dumangas, Iloilo, alas 9 Biyernes sang gabi. Ang balay ang ginapanag-iyahan sa mag-asawa nga Sunday Rene kag alias Novi. Sa inisyal nga investigasyon sa Dumangas Fire Station, nagsugod ang kalayo sa ikaduhang nga panalgan sang balay. Sa pagbinuligay sang pumuluyo, nahingagaw nga mapalong ang kalayo kag wala na naglapta pa sa iban nga bahin sang balay kag sa mga kaiping sini. Sa may southern portion sang balay, ma'am, sa may foam dampi nila. Suno kay Novi, nag-abot ang yabana nga si alias Rene nga hubog kag may pagbinaisay nga natabo sa tunga nila. Tubtob nga ginpahog siya sa yabana nga sunugon ng ilabalay. Sige manaog lang kami na di nga makadto, sige manaog gani kami malikaw lang ko sa imo nga hindi kita mag-sabtanay. Hinagano nagipanaog kami. Pay antes ako na naog, naghambal sa nga, nao, panaog ka mo to kay tukdan ko niyang balay. Pay way man ako kanong kung na kay siya bilin sa babaw. Bangod sa kahadlok, nagpadulong si Novi sa Barangay Hall agud magpangay isang bulig. Sige daw pagbalik sa ako ng mga opisyal, kita tayo sige nga kay kalayok. Sige daw nag-respond tayo ng mga barangay opisyal. Nagapadayon pa ang investigasyon sa BFP agud madetermina kung ginhungod ang pagsunog samtang si Rene temporaryo nga nagtinel sa ilang paryente. Ginabanta 22,000 pesos ang balora sang halit nga ginbilin sang insidente. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa ang naga Ratsada. Wala na sang kabuhi sang nasapwan ng isa ka 24 anyos sa construction worker nga si Alice Ray sa isa ka manugan sa Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. Suno sa kapulisan, may nabatian nga lupok ang mga residente antes sa sapwan ng biktima. Gani posible nga nakuryente ni rason nga ginbawian sa kabuhi. Wala sang nakita ang foul play sa insidente. Probably nakakatulan dito makokon na may iban pang mga bagay nga himuon at nga na aksidente dito nga nakatandong sa illegal fence. Seryoso, aktibo kag nagapadayon nga pamahog ini ang paglaragway ni NBI Director Melvin Matibag sa ginaligar pamahog nga ginapahayag ni Vice President Sara Duterte batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Si Matibag ang witness nga gipresentar sa prosecution panel sa ikawalo nga adlaw sa impeachment trial sa Vice Presidente. Dugang pa sini, hindi ang pamahog ang pahayag sa Vice nga ipapatay ang presidente kundi mahimo nga isa ka plano. Sa iya testimonya, ginpahayag sa direktor nga kabahin si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa ginaimbestigaran sa Special Task Force bango sa ilang pamahog nga gimbuyan nga posible himuon man sang iban.
Kag ini ang nagaserbe nga pamahog sa seguridad sang pungsod. Sa trial, ginpresentar man ang video sa pagsumbag sang Vice Presidente sa isa ka sheriff sa Davao City sang 2011. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Mabusayyari na ang mga balantayan sa Task Force Firewall. Paano malalagsan ni Galo ang hacker? Mapatawad ay Han ni Isa si Martin. Mabaton Blaini sa Task Force Firewall. Bantayan ang dugang pangmaisenat sa Task Force Firewall 8:50 p.m. sa GMA Prime. Samtang pareho nga blessed sa day Charlie Fleming as Carla kay Shuvi Etrata as Tonet sa The Master Cutter. Madamo sa natunan sa ilatag sa kamang karakter ang mag-abyan niya Charlie kag Shuvi. Challenge kuno sa ilabi na nga madamo sila sa kaupod nga veteranong mga aktor. Iniman ang mas nagpabakod pa sang ila friendship. Bantayan ang The Master Cutter sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos sang 24 oras. Sana po ay mas ma-inspire pa kayo ni Tonet kung paano siya bilang kapatid, kung paano siya magmahal. It gets even more exciting from here. Kung ang dami na nangyari sa tingin niyo, mas dadami po siya at mas magiging exciting pa po siya. Lalaki gintiro patay sa sulod sang ila balay sa Barangay Kubay, Haro. Si Zen Kilantang Sasamay nagaratsada nga balita. Diri sa sulod sang sining nga balay sa Sitio Lunok, Barangay Kubay, Haro, natabo ang pagpangtiro sa 31 anyos nga si Alias John, tumandok sang Talisay City, Negros Occidental. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, pasado alas 10 kagabi sang ginsulod sang suspect ang balay kag gintiro ang biktima. Wala makitaan sang live-in partner sang biktima ang pagpangtiro, bangod yara ini sa kusina. Wala na ini sa ila balay bangod ginapahayag naglikaw na upod sa iya kabataan sang ginpadulungan sang news team. Ang ila kaiping nakibot na lang sa makabati sang lupok. Nabatian na yan namon nga may naglupok tapos nagsala na titanan nga mga tao kay kapangayo na sa bulig nga kwator ng iya nga bana kag ipagwa bala. Pila sa liog ang naangkon sa biktima nga gintunaan sa iya kamatayon. Daan nga hiligutan-anon ang ginalantaw nga motibo sa pagpatay kay John bangod masami nga may kabais ini kung mahubog sa ila lugar. Siya raw ay person of interest kita. Tatapong ang motibo ng rantaw naton is ang old drugs. Hindi pa matumod kung ano nga kalibre sa armas ang gingamit sa pagpangtiro. Bangod wala sa na-recover nga basiyo sang bala sa crime scene. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, ang naga Ratsada! Ginapatihan pag minaso sa isa ka LGBTQ member kag duha kalalaki sa CR sang Resto Bar. Ginareklam, yaring nagaratsada nga balita. Sa kuha sang CCTV, kagahon sa July 8, makita ang pagsulod sang ginapatihan LGBTQ member nga si alias Bebe sa banyo sa isang resto bar kag bilyaran sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Matiun-tiun pa, makita ang pagsulod sang lalaki nga nakaputing nga t-shirt. Sa kuha sang CCTV, makita ang paghalukanay sang duha. Nagwa nakaputi, kag gilayon naman, nag-apas ang lalaki nga nakaitom nga hoodie. Dito na, ginsaraduhan sang duha ang CR. Mismo tagiya sang resto bar ang nag-post sa social media sa ginapahayag binastos nga akto sang tatlo. Aging post ko to kay para ma-aware lang sila nga ang gining obra nila hindi ni dapat sa mga private or public places. Kung gusto nila, kuha sila kwarto nila. Luyag sang tagreklamo nga hindi masulit ang among akto bisan pa sa ibang establishmento. Na-insulto ko hindi sila mag-amuna sa mga amuna nga lugar. Naigaangot ang news team sa mga persona sa video, ilabi na sa ginapahayag LGBTQ member, apang nagpaiway nga magpa-interview. Ginapanindugan sini nga wala sila nagdugay sa banyo, kagilayon nga nagwa. Nagdango pa rin sa kapulisan kag plano magpasaka sa reklamo sa tagiya sang resto bar. Ma-consider nato na siya nga skandal in public place. Kung naaktuan siyang pulis man nato, maka-intervene kita. Ginibisigan na sang WCPD kung bala posible mga estudyante ang duha ka lalaki sa video. Opo Kiril Gasilio, Adrian Prietos, ang naga Ratsada! Makitaan sa sine video ang pagsudsod sa motorsiklo sa ginakayo nga dalan sa Barangay Agdahon, Pasig City.
nakaangkon sa pilas. Sa nagkainay nga lawas, ang 19 anyos rider nga si Alice John, kag 20 anyos si Rever Jean Ato. Halin sa obrang magabya, kag pauri na kuntani. Ginatudo rason sa aksidente sunod sa backrider, ang ginkuha nga road signage sa ginakayo nga dalan. Antes ng aksidente, makitan sa CCTV ang pagpanghaboy sang signage sa dalan sang 4 ka lalaki. Ginpa-blotter na ini sa backrider sa barangay. Ginapatihan residente man sa barangay ang 4 ka lalaki. Nagahulat na lang ang backrider kag rider kay patawag sa barangay. Taga-diri lang man kay ambal nanda after that incident, ginadtunan nanda ko no dayon. Kag nag-ako man siya, pero subong wala pa kami katubangay. Mga pugsa, may bago naman yung low pressure area ang ginamonitor sa GWA sang PAR ug Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa, posible magsulod sa PAR subong nga hapon o kun buwas. Sa aga, may chance man ini nga mangin bagyo kag kun magapadayon pagpangalanan ini nga Quiapo. Posible, magapalapit ini sa Eastern Visayas, Bicol Region, kag iguon ng Northern Luzon sa mga masunod nga adlaw. Posible pa nga may pagbago gani padayon lang ang magtutok sa updates. Wala pa sa epekto sa pungsod pero padayon ang pag-eksister sa kabagat kag may chance man sang localized thunderstorms. Sa datos sa Metro Weather, may chance sang ulan sa Western Visayas ug Negros Island Region. May basog man yung ulan sa pinakabahin sa probinsya ganing imangin alerto sa baha ukon landslide. Sa iban pa nga balita, 868 kapigado nga pamilya sa Santa Barbara, Iloilo ang nakabaton sang 2,000 pesos nga uplift assistance sa ikaduha nga adlaw sang tagtaga na isang ayuda sa Western Visayas. Ginklaro sa DSWD nga wala sang physical payout ang mga 4Ps kag walang gutom beneficiaries kundi direkta na lang ini makadto sa ila online banks lakip sa bulanan nga ayuda. Nangin pagpanghangkad sa DSWD bangod wala sa mahatag nga account sa online banks ukon e-payment ang pila ka benepisyaryo para sa masunod nga paghatag sang ayuda. Sa ako, sir, 4 ka bilog ang bata ko, sir. High school lang isa. So, sa allowances pa lang, sir. Kag sa pangadlaw-adlaw, sir, kulang din, sir. Katama, sir. Makabakal ka na sang halos tunga sa sako nga bugas kag pangsoda sa sulod balay mo. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede ba ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, kaya i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit nga balita halin sa mga rehiyon. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na sa aton mga kapuso abroad. Ako si Eden Pretos. Ako naman si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV, wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halim sado, tubtob subong, matutod nga serbisyo gidla. Tubtob buwas, ululupod gyapon kita tanan sa Ratsada!